nasa loob na ako ng train papunta ng Prague. So another 3 hours travel. And then go straight to airport. Nandito na ako sa airport. Galing. Oh, yan. Maaga pa naman. 12:25 pa magbubukas yung check-in counter. Boring time. Talagang pinagpala ko ngayon kasi itong journey na to. Umaraw. Mula kahapon umaraw. Tingnan nyo. Walang snow. Malamig kunti. Pero pag dito ka na sa loob ng airport, siyempre, meron ng heating. Kaya hindi na gaano malamig. Kapag sa labas ka, yung winter jacket ko, pinasok ko na doon sa check-in luggage ko. Welcome to Manila, Japit Boy. So, i-claim ko muna ang aking luggage. Okay, one more flight to Davao. At masyado ng gabi. Ang aking flight to Davao is alas 10. Dating ako doon ng alas 12. And then, siyempre hindi kagad ako makaka-uwi. Kasi malayo pa yung amin, di ba? North to Tabato pa ako eh. So, mag-stay ako sa Davao ng another night. So yan, punta tayo dito, tingnan natin kung ano yung makakain dito at makakain tayo yung nakakamiss yung kainin, yung siopaw or wala na yung katunying dito wala na katunying, wala na meron ito na lang tayo sa Goto King. May siomai dito. You know? Okay, tingnan natin. Walang siomai doon. So, punta tayo doon sa kabila. Baka may siomai doon. At tingnan natin. Yun ang namimiss kong kainin. Siomai tsaka siopaw. So, pag mayroong siomai at siopaw, tirahin na natin. Ayun na, ito. Siomai. Siopaw. Kain tayo. Siomai. Ayos. Panalo. Nandito na naman ako sa Pilipinas. At kung kayo'y magtatanong bakit nandito uli ako sa Pilipinas after 9 months, kasi harvest time ng aking banana. Ang kasalukuyang nagmamanage ng aking banana farm ay ang aking kuya. So dahil harvest time na, so syempre gusto ko rin makita kung ano ang proseso ng pag-harvest nila, para at least bilang may-ari, at least may drone akong kaalaman kung paano nila gagawin ang
pag-harvest ng saging. Tawag nun sa amin ay cutting. So it's cutting time mula sa pagtanim, pag-harvest, all in all umabot siya ng mga almost 14 months. So mahigit nga kasama na yung pag-prepare ng lupa. So kung may itinanim, may aanihin. So time to harvest. Tingnan natin kung paano ang proseso at kung ano ang income ng saging, kung dapat bang ituloy-tuloy ang banana plantation. So yan, medyo malawak yung sagingan, kaya nag-umpisa na sila mag-harvest last month pa. So kasi pag ang sagingan ay nag-harvest ka na, nagka-cutting ka na, almost every 15 days tuloy-tuloy na yan, cutting na. Pero yung maintenance ng saging ay tuloy-tuloy pa rin, abono, pagdadamo. So andun pa rin yung expenses, pasweldo sa tao. Pero at least ngayon ay at this time hindi na ako nagpapadala ng pera galing sa abroad papunta ng yung gastusin ng banana farm, kasi meron ng income yung banana farm. Yun na ang panggastos, at may konting matira, siguro yun ang ipunin para at least makakaipon, makakakuha uli ng bagong project. So yan, nandito ako sa Manila Terminal 2, nag-aabang ng flight ko to Davao. So mag-i-stay pa ako sa Davao ng another night. Then the following day, magbabasa naman ako papunta ng North Cotabato, at doon sa amin sa Michayap, susunduin na naman ako ng aking kapatid papunta ng Barrio. Yon, ang layo talaga sa amin, isolated talaga yung sa amin. So okay, at least nag-relax na ako dito sa gate, nag-aantay na lang ng boarding. So, si Hana hindi makasama siyempre kasi bagong lipat siya sa trabaho niya. Hindi pa siya allowed magbakasyon. Si Sofia ay may school. So ako lang muna. Naiintindihan naman ni Sofia at ni Hana yan. But God willing, baka next year, yung walang pasok si Sofia sa school, yung end of school year, baka may isama ko sila dito sa Pilipinas. God willing, if God permits. Okay, so ikot-ikot muna tayo dito sa terminal. Busog din si Japit Boy, nakakain na ng siopaw at siumay. Masarap. Sa Hinlin ako nakabili. Yung nakaraang uwi ko, ganun din, Hinlin, siopaw at saka siumay. Yung nakakamiss kainin dito sa Pilipinas. Morning time. Flight ko is 10:20. Dating ng Davao is 12 midnight. So yun talaga, pero pagod na talaga ako. Yung alam niyo kung bakit nagpag-stay ako dito sa Davao ng one night, kasi nung nakarang uwi ko, dire-diretso ako. Pagdating ko sa amin, kulang na lang, collapse ang dating. Sarap ng pakiramdam pag nasa Pilipinas ka. So yung original seat ko is 51A, doon sa likod. So ang nangyari, nung nakita ko ng flight attendant, stop niya ako, sabi niya sa akin pwede daw kung upo dito sa exit, sa emergency exit na upuan. Aba, ako pa, ang ganda dito, ang luwag-luwag ng paa, oh. Diba? Meron kang leg room. Sabi ko sige, yan. Ay, walang gaanong pasahero, so nag-isa lang ako dito sa exit row at sulong-sulo ko para akong nasa first class. Yung sa kabila din na exit row, ang pinili din nila yung mga foreigner, you know. Yan siya. Okay, so time to take off and let's welcome Davao. Nandito na ako sa Davao Airport. Karating lang namin.
So, i-claim ko muna yung aking luggage. Tignan natin kung saan yung luggage namin. Wala pa. Hindi pa umandar yung carousel. Nakuha ko na yung aking luggage. So, let's go. Taxi tayo papunta ng hotel. Dahil mag-aalaunan na ng madaling araw. Yun. Sana may makuha kagad tayong taxi kasing daming pasahero. Oh. Yan. Naku, patay si Japit Boy. Ang daming pasahero. Mukhang madadali tayo rito. Okay, doon tayo. Doon tayo sa kabila. Ayan. Oh! Doon tayo. Ito. Welcome to Davao City. Pag nagpa-flight ako pauwi ng North Cotabato, hindi ako sa Awang o hindi ako doon sa Cotabato City dumadaan. Dito talaga ako dumadaan sa Davao City kasi feeling ko maraming mga establishments dito na pwede kang maglilimaliw kasi malaking syudad at saka safe. Wala pa naman akong may na-encounter na mga kondito untoward sa things. Ito, yan. Taxi. Taxi, sir. Okay, nandito na ako sa aking hotel. Ito yung hotel na hindi naman gaanong kamahalan. Yan. Doon. Malit na kwarto, 2 bed. Wala ubusan daw sila ng single bed. Kaya in-upgrade ako sa ganito. Sabi niya, ganoon din naman daw ang bayad. So, dito na lang. Okay din. So, yan. Papahinga ako ng mga isang gabi rito. Siya, itong hotel na to, hindi katulad ng hotel na tinuluyan kong nakaraan na medyo high class. Mahal nga lang noon. Itong murang-murang hotel. Isang gabi is 1,200. Ito, shower. Ayun, ang importante may hot shower. Yan. Oh, may tabo pa. Wala silang bidet. Pero at least merong hot shower. Yan. Okay? Nakapag-shower na ako. Exact time is 2:45 ng madaling araw dito sa Pilipinas. Hindi ako makakatulog. Katulog ako sa aeroplano. At saka advance tayo rito sa Pilipinas ng 7 hours sa Czech Republic. So alas 8 ng gabi pa lang sa Czech Republic. So hindi ko tagtulog. So sa Czech Republic mga ganitong oras nanonood pa ako ng mga movie. So pag dito alas 3 ng umaga, madaling araw, ibig sabihin yung katawan ko gising, di ba? Hindi ako makakatulog dito. Tapos mamaya dapat ikot-ikot dito sa Davao City. Yun naman ang tagtulog ko. So dapat pala idiniretso ko na lang biyahe. At pagdating doon sa small town, dapat doon ako nag-hotel. Anyway, since nandito na ako at nakapag-shower na ako, may nakita ako mga buhok-buhok dito kanina eh. Pero ganito na siguro pag murang hotel. Ayan. So okay, yun na muna para update. So dito ako sa Pilipinas at
purely business ang aking pinuntahan dito. Dahil kailangan kong malaman nga ang mga procedure sa banana farming. So, of course, dahil nandito ako sa Pilipinas, hindi na rin siguro maiwasan na konting kasiyahan, konting bakasyon, di ba? Pero main purpose ko talaga rito para matuto ako paano ang mga procedure ng banana farming. So, yun, papakita ko rin sa inyo kasi harvest time. Mga ganito katapusan, mag-harvest na naman kami. So that's all for tonight. Madaling araw ito, mag-alas 3 na ng umaga eh. So susubukan ko lang maidlip ng kahit konti. So sayonara, ice true.